So yun, okay, KJX, kumusta tayong lahat at pag-usapan natin tong new release, no? US Federal Housing new release. Okay? So, mamaya, check muna natin tong ginawa natin. So far, kung titingnan natin ang market. Dito financial advice mga kapatid ha. Itong aking pinaggagawa. So, TP1 hit, no? TP1 hit na tayo kagabi. Pero ngayon, so far, naka-short pa rin ako. Kung titingnan natin, sa future, no? Sa future tayo titingin. And so far, naka 19% na tayo. Actually, nag 23% na to. So, possible, pwede na ako mag-TP dito. No? Tapos, hahanap na ako ng ibang position. So, next, kung titingnan natin, ano ba ibig sabihin nito? Statement from Chairman of Board of Fannie Mae and Freddie Mac William. So, check natin kung anong ibig sabihin nito. So, I think, isa tong press release, no? Siyempre, official na news to, no? Galing sa US, no? Federal housing tungkol sa isang pahayag dun sa ano ba to? Ang nagsasabi tungkol dun sa balitang si Jerome Powell, no? Ay nag-iisip or nag-iisip na magbitaw o mag-resign, no? So, marami ba natutuwa? I think marami natutuwa. Sabi nga nila, ako ay natutuwa, sabi ng karaniwan, no, sa mga balitang na si Jerome Powell ay maaari nang mag-resign. Sabi rin nila, sa tingin nila, ito daw ay magiging tama, no, para sa direksyon ng Amerika at lalago daw ang ekonomiya. So, ano bang tingin nyo dito mga kapatid, no? Maraming sumusuport kasi sa pag-resign, no, sa binabalak, no, na pag-resign ni Jerome Powell. Maraming gustong sumuporta diyan mga kapatid, no? So anong possible na magiging galaw ng market, no? So nakita ko lang to, Dubai, ay Singapore, no? Nanggaling ako dito last year sa 2049 token. Yan. So balik tayo dito, no? Anong pwedeng mangyari sa market, no? Pag napalitan kasi yan, syempre, ang unang tanong, sinong maglalagay ng panibagong Fed, no? Sino ba? Si Donald Trump ba? 'Di ba? 'Yun ang karaniwan sa mga nagtatanong eh. Sino ang makapangyarihang magtatalaga ng bagong Federal Reserve Chairman? 'Yun yung sinasabi nila. So, sabi natin, yes, possible si President Donald Trump ang maglagay diyan. Pero kung titingnan natin, no, I think kailangan maaprubahan muna to ng mga US Senate, no, bagong tuluyan makaupo yung bagong ipoposisyon kung sakaling mag-resign si Jerome Powell, 'di ba? Sabi nga nila, kung si President Trump ang magtatalaga niyan, ano yung mga posibleng epekto? So, alam naman natin si President Donald Trump, no, ang dream niyan magkaroon ng mababang interest rates. So, possible mangyari yon at maluwag na monetary policy. Kaya possible na ipalit niya dito yung talagang tao niya. Okay? Possible magkaroon ng agresibong pagbaba ng rates yan, no? Siyempre, suportado ng stock market and crypto eh. Kumbaga sabi natin, pag nag-resign si Jerome Powell at naaprubahan yung Senate, yung bagong papalit, panigurado, magbo-boom yan. Crypto, no? So, syempre, posibleng pressure sa Fed kasi si Trump dati ay openly nagreklamo na kay Powell. 'Di ba? Noong presidente siya noong 2016 and 2020. Kaya posibleng gusto niya talagang gusto niya na parang ng mas pro-growth na pinuno. So, possible magkaroon din ng market reaction. Siyempre, sabi nga nila, kung ang papalit ay ang pro-Trump, no? Kumbaga, mga tao ni Trump, posibleng tumaas talaga ang Bitcoin and stocks, di ba? Pero, kung mukhang political appointment lang at walang credibility, possible kabahan ng mga investor. Di ba? So, yun lang yun. And then, ang tanong dito, ano yung possible na maging galaw ng market? Di ba? Siyempre, volatility sa market, stocks and crypto yan. Di ba? So, pero, ang mangyayari niyan siguro, lilipad ang market pag nag-resign si Powell. Tapos kapag may pumalit, I think lilipad. Tapos alam niyo naman na di ba, yung pagka nung si President Donald Trump nung nanalo, biglang lumipad, di ba? Pero nagugulat tayo, biglang bumagsak ulit.
'Di ba? Sabi nga nila magkakaroon ng pagbabago sa leadership ng Federal Reserve. Maaring magdulot ng panic or parang panic selling or panic buying. Pwede din ganon, 'di ba? So ang daming pwedeng mangyari diyan, mga kapatid. Pero sabi ko nga, kung President Donald Trump yan, syempre magkakaroon ng panic buying yan, 'di ba? Kasi syempre lahat naman bullish sa Bitcoin. Okay? So, yun nga, tulad ng sinabi ko, pag-asa sa rate cuts, no, pagbaba ng rate cuts, 'di ba? Syempre, yun ang gusto niya eh. Syempre, yung iba magiging kahit papaano yung sa crypto or sa stocks, yung confidence, no? Confidence ng mga investor. No, kung papalit ay may tiwala ang mga investor, titibay ang market confidence, 'di ba? Pero kung hindi, kilala o walang karanasan yung mga papalit, baka bumagsak ang market temporarily, 'di ba? So, syempre nandoon din yung global economic impact. Syempre dahil napakalaki ng epekto ng US Federal Reserve sa buong mundo, maapektuhan din ang global market, 'di ba? Lalo na ang mga emerging economies, 'di ba? Tapos posibleng investigation o pressure, 'di ba? Ang mga yung kumbaga sabi nga natin, ang pagbibitaw ay maaaring bunga ng political pressure or internal conflict, sabi nga nila sa Federal Reserve. Kung totoo 'yon, posibleng magkaroon ng investigasyon o pagbabago dun sa mga pulisya sa loob, 'di ba? Ang dami niyan. So, pinaka-summary ko lang dito sa mga mangyayari kung matutuloy ito. Syempre, posibleng tumaas ang crypto at yung stocks, no? Pangalawa, may posibilidad din na short term na magkaroon ng panic at panic selling. Diba? Dahil dun sa mga uncertainty. Okay? Tapos number 3, syempre yung investor at trader. Syempre yan yung magbabantay sa susunod na hakbang ng White House kung sino yung ipapalit. Parang nangyayari ngayon, 'di ba? Nakabang tayo sa mga news. Parang ganoon lang siya. So, yun lang yung nakikita ko dito. So, good night sa inyong lahat at sana TP na ba tayo? So, 20%, no? Good to TP na yan. Okay? So, gagawa ako ulit bukas ng aking trading strategy. Okay? Saludo sa inyong lahat, KGX, at magandang gabi sa inyong lahat.